Kung susumahin lahat ng mga naggastos, pati na yung mga di umano kinorakot sa flood control, ilang mga bahay, eskwelahan at ospital kaya ang dapat sana na ipatayo? Ilang mga nagugutom at naghihirap kaya ang sana na iahon? Isang taon na, marami pa rin tayong mga tanong. Napanagot na ba lahat ang mga dapat? Tila nagparadang muli ang mga bagyo at sama ng panahon sa nakalipas na 2 linggo. Nagsabay-sabay ba naman? Napakalakas ng loob ni Kuya. At hinila pa nito ang habagat. Ang resulta katulad ng dati pa nating nararanasan. Malalim na naman dito. Baha ang malaking bahagi ng Luzon mula norte hanggang katimugan. Sa Baguio, may pamilyang natabunan ng landslide. Hindi bababa sa 10 ang kumpirmadong namatay. Sa ibang mga lugar sa Benguet Province, nagka-flash flood. Nagkandasira rin ang mga kalsada at iba pang infrastruktura. Sa Ilocos Sur, Ang ipon. napakalakas ng pagragasa ng tubig sa Santa Maria River sa barangay Nangunig West sa bayan ng Narvacan. Hindi pa masyadong malakas yung baha. Wala na oh. Ang bahagi ng flood control project nasira. Bigla na lang pong rumagasa yung tubig. Bumuho po yung flood control dito po sa may tabi ng tulay. Ang lapit-lapit na po kami sa ilog. Tapos itong bahay namin, kagagawa lang po. Pinaghirapan po ng asawa ko ng ilang buwan. Tapos ganito po ang mangyayari. Gusto lang namin na maayos tapos matuloy po hanggang doon. Kasi yung mga ibang bahay po na hindi pa naabot ng flood control, siyempre natatakot din sila na malapit na yung ilog. Ginastusan daw ito ng mahigit 112 million pesos. Proyekto ng DPWH sa Region 1, pero ang kontraktor, Satrap Construction Corporation, na kilalang pagmamay-ari ni dating Governor Chavit Singson. Heto ang panig ng mga tiga-DPWH. Dahil kasalukuyan pa rin isinasagawa ang proyekto, ang kontratista pa rin ang may pananagutan sa kaukulang remedial works. Agad kaming nakipag-ugnayan sa kontratista upang magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang hindi na lumala ang pinsala sa proyekto. Nagpaunlak ng panayam ang presidente at general manager ng Satrap Construction Corporation. So, it was only first week or second week of July, ma'am. Hindi pa masyadong matigas. Alam mo naman yung bagyo, di ba, dumaan yung Luis at saka si Maymay. Siyempre, malakas ang tubig, tinamaan yung slope protection natin, ma'am. We come up with a decision na talaga parte naman ng kontrata namin is to repair. Meron ba tayong target na? Dagdag na tayo ng 3 months, magagawa namin na ito. Sa probinsya ng La Union, hindi madaanan ang mga kalsadang ito matapos umapaw ang mga ilog. Sa Dagupan City, sa Pangasinan, 31 mga barangay ang nalubog. Sa Pampanga, Ayan na naman. Malalim na naman dito. abot hanggang leeg ang baha. Hindi sinanto, pati mga simbahan. Almost rooftop na lang ang visible na part ng simbahan. Sa Cavite, makikita ang isang bata na isinalba mula sa panganib ng 2 lalaki. Dahil hindi na rin madaanan ang ilang mga kalsada sa Batangas dahil sa taas din ng baha, na stranded ang rider na ito. Ang mga residente nagbayanihan para siya ma-rescue. Ang mangingisda namang ito, nasakay ng kanyang bangka, muntik ng anurin. Opo.
Hindi lang Luzon ang hinagupit ng masamang panahon, pati na ilang bahagi ng Kabisayaan. Sa bayan ng Tigbawan sa Iloilo, isang flood control project ng DPWH na 3 buwan pa lang mula nung ito'y nakumpleto at ginastusan ng 140 million pesos nasira. Binaha rin ang maraming lugar sa Metro Manila. Noong Martes, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Las Piñas City. At so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Ayon din sa kanyang tagapagsalita na si Undersecretary Claire Castro, mabilis na nga raw humupa ang baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila, at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Samantala, sa Parañaque City, ang isang estero naging dagat ng basura. Nung nag-high tide kahapon, dinagagahat. So halo-halo na yung basura to all over. No? First time to nangyari. Pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Garbage crisis na talaga to. Kung may nasira na namang flood control projects, meron ding mga gumana. Katulad ng sa Navotas at sa Marikina, ang mga proyektong ito gawa at pinondohan ng JICA o ng Japan International Cooperation Agency. Ang mga probinsya sa Central Luzon nagsisilbing catch basin o parang palangganang sumasalo ng mga baha sa parteng ito ng Luzon. Isa na rito ang lalawigan ng Bulacan na ayon sa listahan ng Pangulo na pinaglaanan ng mahigit 600 na flood control projects. Matatandaang sa Bulacan din, unang sumingaw ang iskandalo o kontrobersya sa mga kinorakot na flood control projects. Sa mga bayan-bayan ng Bulacan, ang Hagonoy ang pinakasinasapul ng baha. Ano man ang panahon, nakaharap kasi ito sa Manila Bay at ito rin ang daluyan ng mga baha mula sa ibang mga lugar at sa ibang mga probinsya. Welcome to Hagonoy, ang bayan po dito sa Bulacan, kung saan ang mga residente ngayon ang pakiramdam para silang pinagtaksilan ng panahon dahil umulan man o umaraw, high tide man o low tide pa, may habagat man o bagyo o wala, lagi silang binabaha. At sa paglipas daw ng mga taon, imbes na masolusyonan o maremedyohan man lang ang kanilang problema, tila lalo pang lumalala. Ben, may pumasok na tilapia sa loob natin. Sa sala ng isang bahay rito, may lumalangoy na tilapia. Dahil hulihin ko, ulamin natin. Wala kasing bahay na nakaligtas dito sa matinding pagbaha. Sa 26 na mga barangay, isa lang ang nakaligtas. Lahat binaha, wala halos tuyong bahagi. Gayunman, tuloy ang usad ng buhay kahit pa sa mga namayapa. Mga tricycle na ng Hagonoy ang nag-adjust sa baha. Kung wala kang auto, wala kang motor, ano ba ang best form of transportation ngayon dito? Ito ho, tawag ho nila tikling. Pinataas po nila yung kanilang mga tricycle para mag-adapt ho yung sasakyan natin ngayon para makaikot ho kami dito. Siyempre, ang tanong lagi kung stable ba ito, so dapat kapit. Nasa sentro po tayo ng Hagonoy. Ito po yung Santo Niño. Ayan po, palengke ho itong nasa aking kanan. Tuloy pa rin ang komersyo. Ano ba yung tinitinda mo? Spanish, madam. Gusto nyo? Oo, sige nga. Tikman. Oo, sige. Hindi, bayaran natin. Alang-alang sa hanap buhay. Para sa flood control. Oo, diba? Sa gitna ng baha, may mainit na Spanish bread. Yung saloobin ng mga taga-Hagonoy,
Hindi na nila tinatago. Ito, mga magnanakaw sa pondo ng flood control project. Managot kayo sa batas ng tao. Hahatulan kayo ng Diyos, mga ganid sa salapi at luho. Hindi natutulog ang Diyos. Tindig, hagonoy. Setyembre nung nakaraang taon, nagrally sa gitna ng baha ang mga residente. Nanawagan sila noon ng agarang aksyon para masolusyonan sana ang matagal na nilang problema. Na kaso, problema pa rin nila hanggang ngayon. Ang bayang hagonoy! Before, subdivisyong Marangya. Masaya ang mga residente, lalo't ginawa raw ito na hindi dapat abutan ng baha. Pero ang after, heto na. Ito ang Mary the Queen Subdivision na napakasaklap ng kapalaran. Si Luisito Juliano o Kanoy ang presidente ng Homeowners Association dito. Sakay ng tikling, ipinakita niya sa akin ang kalunos-lunos na inabot ng kanilang komunidad. Ano ho ba nangyari dun sa inyong subdivision? Nasa 30 taon na po ang aming subdivision. Hindi po namin naranasan ng ganitong kalaking tubig. Hindi nyo ho ba na nakita na pwede ho mangyari kasi mababa ho yung elevation nitong bayan ninyo? Ang developer po ay inihanda po talaga yun sa napakataas. Kung sakali pong dumating mo yung panahon na ganoon, naka-ready na po siya. So parang wala ho nangyari doon sa mga ipinangako? Wala nga po. Kaya nga po, umaasa pa rin po kami na po yung budget para sa mga proyekto ng ating gobyerno ay magiging makatotohanan. Baka kahit po paano maibsan ang aming mga paghihirap at pagdurusang aming dinaranas. Ito na. Kaya nakalagay pa lot for sale, 700 square meters, pero bahang-baha. So ito na po yung simula ng inyong subdivision? Opo, ito po yung Mary the Queen Home Subdivision. Dati ho, masigla itong subdivision. Dito po lahat ng nagiging ng tambayan namin. Kumpleto pa naman daw sila sa facilities. May eskwelahan, may clubhouse. Marami sa mga bahay, magagara. Meron pa ngang ilan na malapalasyo. Pero sa 200 narito, 50 na lang daw ang tinitirhan. Karamihan, abandonado na. Ang lungkot lang, oh. Opo, imagine niyo po ba ito dapat niyang iwanan sa ganda po yun, nagkakahalaga yan ng kumagkano. Minsan pa raw nanalo ng premyo bilang parang model subdivision. Tinaasan daw ho ito ng husto para hindi sana abutin ng baha. Pero heto na po ang nangyari. Pagpapasukin nyo po karamihan ng mga bahay dito, baha yung kanilang first floor. Swerte yung mga may second o third floor, meron pa silang pwedeng mapaglagian. Dinala ako ni Kanoy sa kanilang bahay na pinaghirapan daw nilang ipatayo mula sa kanilang ipon at mga inutang. Ginawa niya ng sari-sari store yung harap. Ito po ang inyong Ito po yung aming buong kabahayan. na pinaghirapan niyo pong ipundar. Pinaghirapan po namin unti-unting itayo. So lahat tubig, tis yung kama hindi naaabot. Kaya nga po nakaabang yung isa kong ganiri, naisip ako magpagawa nito kahit nahulugan, para man lang yung anak ko ay ma-safecourt yung aking Wala ho ina. kayong second floor tayo. Wala po ma'am, hindi ko po kinaya na makapagkaroon ng... Bagamat kaming mga natitira pa ritong nagtitiis, wala namang kaming kakayanan para lumipat. Kaya kahit ganyan yung sitwasyon, kinakaya na lang namin. Isa sa mga naunang tumira sa subdivision ito, si Tatay Dick. Saksi siya kung paano binago ng baha ang kanilang mga buhay. Kamusta ho yung pamumuhay nyo dati dito? Ma'am, dati po itong first class na subdivision. Talagang marami ditong pumupuntang mga foreigners din. At talagang binibisita at dinadayo, marami nagpipictorial ho dito. Pero ngayon, ang hirap na hong tignan, ano? Naku, napakahirap po. Talagang kalunos-lunos po ang aming nararanasan. Kailan ho nagsimula yung kalbaryo po ninyo? Naku po, ang aking natatandaan po noon, yung grabe ho, yung undoy. May itaas o second floor ang bahay ni na Tatay Dick. Sa kabila nito, wala siyang balak umalis. Malabo na kasi ang paningin ni Tatay Dick.
at inaalagaan pa niya ang isa niyang anak na na-stroke. Mahirap po kasi sa mga seniors and PWDs na katulad ko po. Sana po yung pinupuntahan po ng tax ng mga Pilipino is nagagamit po ng tama. Paano na lang po, wag po sanang mangyari, may emergency. Even ambulance, hindi po makakadaan sa street. Bakit po kayo andito pa rin? Matanda na ho ako. Wala na ho rin akong pagkakukunan eh. Ng bahay na maganda po at maayos at safe. Kahit hindi po ako nakakakita ng maayos dahil sa kalalagayan ko, ngunit klaro pa rin sa akin dahil sa Panginoong Jesucristo na hindi niya ako iiwan at pababayaan. Eh yung iba nag-alisan na. Okay pa kayo dito? Kakagawa lang. Wala kayong balak umalis. Mabuti po nandito pa ho kayo. Nandito po kasi yung hanap buhay namin eh. Ano ho bang hanap buhay nyo, ma'am? Nagbabayansil po kami ng mga isda. Nasalubong ko sa daan ang ilang mga bata. Uy, may bigas. Saan mo nakuha yung bigas? Sa barangay po, nag-ipon po kami ng basura. Ay, ganon? Opo, may premyo pong bigas. Nag-ipon po kami 1 kilong sako. Pagka namulot ka ng basura sa baha, May kapalit po ng bigas, 2 kalahati po minsan. 2.5 na kilos. Opo, meron din po 1 kilo. Yung basura, ilang katapat nun? Kinikilo rin yung kada sako ng basura, may bigas. Opo. Nasanay na ho ba ang mga taga-Hagonoy dito po sa ganitong sitwasyon? Ayaw po namin sabihin na sanay na. Dapat po sinasabi na namin ngayon ay sawa na. Sawa na po ang taong bayan ng Hagonoy sa baha po na aming nararanasan araw-araw. Kamusta po ang pamumuhay at hanap buhay ng inyong mga residente at ang inyo pong mga nasasakupan? Ma'am, ang talaga pong aming number 1 na hanap buhay po dito ay pangingisda. Ang problema po, pag po ganitong kataasan ng tubig at lakas po ng hangin, ang ating po mga mangingisda ay hindi po makapamalakaya. Kayo ang catch basin Kami po at parang kanal. Opo. Sa high tide po, kami ang unang-unang apektado. Sa upstream naman po na tubig, kami naman po ang huli na daluyan nito bago po makalabas sa Manila Bay. Nagmistulan dagat po kami sa side po ng west, kaya po ang tubig ay talaga pong dire-diretso lang ang pag-agos dito. Mayor na nila mismo ang nagsabi, ang baha sa Hagonoy walang pinipiling panahon o lugar. Dahil buong bayan halos pirming lubog. Maganda man ang panahon o hindi. Sa sumbong sa Pangulo Portal, may nakalista hong 42 flood control projects na inilagay dito sa Hagonoy sa halagang mahigit 3 billion pesos. Pero tanong pa rin ho ng mga taga rito, nasaan ang epekto ng mga yan? Dahil hanggang ngayon po, bahang-baha pa rin sila. Naging parang ngipin na butas-butas. Hindi po pwede ito. Kinakailangan po kahit man lamang po ilang barangay sa pondong ito ay nailigtas nila. Pero ang nangyari po, iba't ibang barangay nilagyan. So wala pong natapos. Hindi ba kayo nakonsulta? Kasi Wala bago po sinimulan itong mga proyektong Yan po mamang hinihiling namin sa kanila noon. Kinakailangan po kami ang magsabi nito kung saan dapat ilagay, kung papaano po ang dapat na pamamaraan ng paggawa. So hindi ho kayo nawawala ng pag-asa kahit para na ho kayong Habang buhay po, dapat may pag-asa, ma'am. napagtaksilan ng panahon. Umaasa po kami na darating din po yung panahon na may mga tulong po na maibibigay dito sa Hagonoy at masusolusyonan pa rin po yung problema na ito. Sa palagay ho ninyo, may solusyon pa? Kung itatama lang po siguro yung Saan paggawa po? ng Planning or implementation? parehas po. Ayon mismo sa municipal engineer ng Hagonoy, ang ilan sa mga proyektong sinasabi, kung hindi man gumana, hindi tinapos. Katulad ng floodgate na ito sa Barangay Iba. Flood control o perwisyo? Yan ang tanong ng mga tiga-barangay Iba dito pa rin po sa Hagonoy. Kasi yan daw po ay supposedly flood control gate na itinayo ng DPWH. Kaso, hindi naman natapos kaya naiwang nakatiwangwang. So ngayon, siya pa ang nagdudulot ng problema dito sa parteng ito ng Hagonoy. Kasi imbes daw na makalabas yung tubig mula doon sa ibang mga lugar na hanggang ngayon lubog,
Nakaharang pa siya. Hindi nyo ho project ito sa LGU. Hindi po ito proyekto ng pamahalaang bayan po. Ibinaba po ito ng DPWH dito para maging control po nung high tide. So unfortunately, naiwanan po siyang nakatiwangwang. Tinanong nyo na ho ba yung DPWH? Bakit ko naiwan nakatiwangwang? Actually, isa po ito dun sa may mga kontrobersya dun sa sinabi po ng Pangulo. Ngayon, ang naman po nila, ipapaayos agad nila. Kaya si Nanay Remedios na ang bahay nasa tabi lang ng hindi tinapos na floodgate, kinakabahan ng husto. Kamusta ho ba nakatabi nyo yung floodgate na itinayo? Kinakabahan dahil po diyan, sa lakas ng agos. Kaunti na lang, mahuhukay na iribahay namin DPWH ang may proyekto ng hindi tinapos na floodgate. The office will continue to coordinate with the appropriate authorities and concerned LGUs and will undertake such measures as may be legally and administratively permissible to help protect the community while the necessary processes concerning the project are being resolved. Further, the DPWH and the company have mutually agreed to terminate the contract for the project, which has been halted in light of the ongoing investigations involving other projects of other contractors within the same DPWH district in Bulacan. Napuruhan din ng husto ang katabing bayan ng Hagonoy, ang Kalumpit. Lubog ang maraming mga bahay at mga ari-arian. Nito lang Biyernes, binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sinubukan umikot ng grupo ni Secretary Dizon sakay ng mga bangka, pero sa taas ng tubig sa ilog, nahirapan silang dumaan sa ilalim ng mga tulay. Ulong tayo konti, ulong. Atras. Hindi ko alam paano nabubuhay yung mga kababayan ng tulog. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin ang pera dito. Sa bayan naman ng Marilao, gumuho ang katatayo pa lang na river wall. Kaya natatakot ngayon ang mga residenteng nakatira malapit dito. Katulad ng bahay ni na Meiji na kanila pa naman daw pinag-ipunan at pinaghirapang buuin sa loob ng maraming taon. Kung mapapansin nyo, ayan, malapit na kami doon sa gumuhong river wall. Po, ang layo po nito nung bago siya gumuho ay mga 4 meters to 5 meters away dito sa aming bahay. Nung mga unang buwan, okay naman siya. Akala talaga namin may tibay. Hindi namin inaasahan talaga naguguho. Hindi po ako nakakatulog dito ng maayos pag dito kami mag-i-stay. Kasi inaalala ko baka mamaya, gumuho na naman po. Dahil masyado na kaming malapit Pero ang river wall, hindi raw proyekto ng DPWH, kundi ng LGU ng Marilao sa hiling na rin ng mga residente para mapalitan ang dating riprap. Bagong-bago pa raw ito, 2 buwan pa lang ang nakalilipas. Ngayon, wasak na. Hindi po ito flood control project. Ang purpose ng project ay riverbank protection at pagtugon sa soil erosion sa isang lugar na matagal nang prone sa erosion. Patuloy pa rin nating ine-imbestigahan kung ano talaga ang naging dahilan ng pagkasira. At very cooperative naman po ang contractor. Nakikipagtulungan sila sa investigation at handa silang gawin ang kinakailangang corrective works. Batay sa aming pagsusuri, ang posibleng pagguho nito ay dulot ng fortuitous event na siyang malaki ang naging epekto sa katatagan ng lupa at riverbank na kalaunan ay humantong sa malakihang paggalaw at pagguho ng lupa. Mariin naming pinaninindigan na ang proyekto ay hindi substandard. Nakahanda kami na makipagtulungan at tumugon sa anumang nararapat na hakbang o solusyon alinsunod sa umiiral na batas at wastong proseso. Sana nga matulungan kami ng DPWH, matignan, ma-assess tong nandito. Kasi hindi lang naman po kami, hanggang doon po yan, patungo doon. May mga kabahayan po. 1 taon na mula nung pumutok ang eskandalo o kontrobersya sa mga kinorakot na flood control projects. May mga nakasuhan na at nakulong, pero ang tanong pa rin ng marami, napanagot na ba ang lahat ng mga sangkot? Nito lang Miyerkules, may bagong pasabog ang dating Secretary ng DPWH, Manuel Bunoan, sa kanyang pagharap sa korte sa Sandigan Bayan. Ayon kay Bunoan, merong tinatawag na Leadership Fund ang Senado noong 2024 at
lahat daw ng mga senador nung panahong yon na paglaanan ng hindi bababa sa 500 million pesos para sa kanilang mga gustong proyekto o pet projects. 2013 pa, nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Bawal nang makisawsaw ang ating mga mambabatas sa implementasyon ng infrastructure projects, kabilang na ang para sa flood control. Kaya ang tanong, bakit meron pa ring leadership fund at tila pangingialam ng mga mambabatas sa mga proyekto? Kasi kung backdoor ang usapan, insertion yan, ginagarantsahan na mapopondohan ang mga project na sinusulong ni congressman or senador. That actually gives them the power. At yung conflict of interest na sabihin sa mga contractor na, oh, ako nakapagpondo dyan sa proyekto na yan ha, yung 20 or 30% ko, dun na pumapasok ang korupsyon. Isang taon na ring DPWH Secretary si Vince Dizon. Ano ho ang maisasagot nyo dun sa mga tao na nagtatanong, sa mga kababayan po natin na binaha? Akala ko ba ang daming ginastos, trilyones ang ginastos sa flood control, and yet binaha pa rin po tayo. Ano hong maisasagot nyo doon? Naintindihan po natin yung galit ng mga kababayan natin. Pero simula nga po nung isiniwalat ng Pangulo ito nung nakaraang taon, talagang ang utos niya sa atin sa DPWH, kailangan ayusin na natin to, baguhin na natin to, and yung dahan-dahan po natin ginagawa ngayon. Napapamura na nga ho kayo. Alam mo, ayokong ginagawa yun, Ma'am Jessica, na, pero alam mo, yung frustration talaga to all these years, walang nangyayari. Galing po ako ng Hagonoy kahapon. Opo. Nakita ko po yung dike, may mga nasira, tapos may mga naiwan na nakatiwangwang. Yan po Mga lahat projects. yan po yung mga Diskaya et al. Na talagang subject na nung mga napakaraming kaso ngayon dyan sa Bulacan. Pero ngayon, ang trabaho namin is kailangan na nating i-close yung mga gaps na yun. Yung sinasabi niyo, Ma'am Jessica, yung mga butas. Matatandaang siya ang sumalo sa napakalaking iskandalo na kinasangkutan ng DPWH. Mula sa pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng DPWH sa Bulacan, pati na ng dating secretary na si Bunoan, at ang biglaang pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral. DPWH ang may second biggest budget for 2027, 640 billion. Ilan kaya ho doon ang effectively magagamit at ilan na naman daw ho kaya ang kukurakutin doon sa pondo? Naiintindihan ko po yung pag-aalinlangan ng mga kababayan natin. Pero ngayon po talaga sa budget process pa lang, dati kasi, Jessica, walang coordination sa ating mga lokal na pamahalaan. Wala na ho yung kuntsabahan between legislators, congressmen, senators, may leadership fund para ho. Hindi na po pwede yan. Kasi kailangan po talaga, kailangan lahat base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At hindi lang yun, kailangan pagka yan i-implement na, babantayan na natin, katulad ng pagbabantay natin sa mga proyekto ngayon. Tatalo na ako dito. 1 year into the job, Secretary Dizon, are you sinking or are you swimming? You know, hirap sagutin yan. There are days, and I'll be honest with you, Jessica, there are days na ayoko na suko na ako Pero wala tayong magagawa. We just have to, hindi swim I am literally, treading na lang. Almost drowning. Kay Secretary Dizon na mismo nang galing. Hanggang ngayon, wala pa ring komprehensibong plano ang gobyerno para solusyonan ang pagbaha. Patse-patse at remedyo lang daw ang ginagawa nila ngayon. Meron na bang komprehensibong flood control program ang gobyerno? Alam na ba ni Secretary Dizon ang ginagawa niya? Opo, aparte dun sa sasaayos ng mga binaboy ng mga proyekto dati na kailangan natin ayusin, kailangan meron talaga tayong focused effort. Ang problema natin is kung komprehensibong master plan, wala po tayo niyan. Meron po tayong patsi-patsi, mga plano, meron sa NCR, meron sa Bicol, meron sa Cagayan. So yun po, that is what we have to work with right now. Hindi ho kayo engineer. Paano ho kayo nakakasiguro na hindi ho kayo binobola at napapaikutan ng mga kawatan? I just have to bring in the right people. Yung ginagawa natin, isa sa mga importanteng reforma na ginawa natin sa DPWH,
yung pag-i-establish ng merit-based at performance-based organization. Dati hindi ganon. Dati puro pagkakasang, pinipilit nating baguhin na. Kasi may mga maayos na mga tao dyan, kailangan lang mahanap sila at sila yung paangatin natin, sila yung bigyan natin ng responsibilidad. Isang taon matapos mabuking ang mga di umano kinorakot na flood control projects, sunod-sunod ang mga investigasyon, may mga kasong isinampa, meron na ring mga nakulong. Pero ang tanong pa rin, yun na ba yun? Lalim na naman dito. Bakit binabaha pa rin ang ating bayan? At marami sa mga proyekto, basta na lang iniwang nakatiwangwang. Paano na lang kaya sa mga susunod pang pagparada ng mga bagyo at ng habagat? Baka hindi na lang mga tahanan at negosyo natin ang lulubog, pati na tiwala ng sambayanan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.